Hala, niluluto mo pa yan? Hala, kakainin nyo pa yan? Hala, bulok na yan ah. Itapon mo na. Bakit ko itatapon? Pwede pa naman. Eto, ilalaban ko to sa ulam ninyong karne, hotdog at sausage. Ano ang mas masustansya? Itong pabulok na gulay o yung karne na ilang araw na sa freezer? Hala, hirap na siya. Wala na siyang pambili ng ulam. Hala, nangangalakal na lang siya. Wala siyang pambili. Naghihirap na yan. Ayan na naman yung mga opinion ng magagaling. O, di ba ang gagaling nyo kasi. Pero mas magaling ako kasi nagagawan ko pa ng paraan na pwedeng kainin ito. Sa totoo lang, hindi naman siya totaling bulok kasi kapag bulok itong gulay na to, isang hawak mo lang ay magluray-luray na siya. Pero matitigas pa po yung mga laman-laman. Kumbaga sa Ilocano, nalaylay lang siya. At eto la, gagawin nating dalawang putahe itong gulay na ito. Gagawa ako ng tortang talong. Maganda kasi itong tortang talong na to. Itong talong na to ay pabilog. Yan po yung mga native na talong, lalong-lalo na sa probinsya natin. At isang putahe po natin ay pakbet. Naku, ang sarap nitong pakbet na to. Pinato yung pakbet ang ginawa ko po dito. At ito naman po yung ating torta, i-anuhan lang po natin, imamash po natin, dudurugin natin at ihalo-halo po yung pampalasa. Nilagyan ko ng asin at konting pampalasa po, konting paminta. At ito na po yung ating tortang talong. Naka-ready na po na kainin itong tortang talong. At ito pa nga pinambaon ng anak ko sa school. O, di ba, tipid pa ako sa baon ng anak ko. At eto na yung ating pakbet. Ready to kain na siya. At eto po yung tortang talong. Kain na po tayo. Dalawang putahe.